strive for the best. Make music to our hearts. Our young generation's dream to live and play every single day. The rhythm rises, Hey Santos Music Studio. With every beat, our spirit goes. Together in harmony, we'll find our way. This is the place where music begins. Ray Santos Music Studio Philippines. Young hearts believe, young minds achieve. Together we'll learn, make music believe. We're passionate in music, proudly conceive. Ray Santos Music Studio, it is achieved. Let the world hear what we believe. Passion in music is achieved. Sing it to peace, we'll start to explore. We strum and play it, what we're striving for. 'Cause every day we grow. Share our songs, our voices unite. With every sound, our dreams take flight. Let the music lead the way. 'Cause this is the place where music begins. Ray Santos Music Studio Philippines. Young hearts believe, young minds achieve. Together we'll learn, make music believe. We're passionate in music, proudly conceive. Ray Santos Music Studio, it is achieved. Let the world hear what we believe. Passion in music is achieved. This is the place where music begins. Ray Santos Music Studio Philippines. Young hearts believe, young minds achieve. Together we'll learn, make music believe. We're passionate in music, proudly conceive. Ray Santos Music Studio, it is achieved. Let the world hear what we believe. Passion in music is achieved. We strive for the best. Make music to our hearts. Our young generation's dream to live and play every single day. The rhythm rises, Hey Santos Music Studio. With every beat, our spirit goes. Together in harmony, we'll find our way. 'Cause
Hello everyone, good evening. Ayan, welcome sa ating live stream. Wait lang natin si Sir Ray Santos. Hello! Nag-load. Ayun. Hello Sir Ray, good evening. Kamusta naman? Isang maulan na gabi. Ayan. Oo, grabe, no, sir. Ang sobrang ngayon, maulan, malamig, no, sir. Totoo, tama. Oo. Alam mo, may share ko lang, no, sir. Nung ako'y college, yan ang misang ayaw na ayaw kong klima. No, Yung maulan, oo nga. Maulan, tapos medyo malamig, no? Kasi Tama. yung sisipunin ka, uubungin ka, lalagyan ka, which is medyo balakid sa ating pagpa-practice bilang singer, no? Sa mga singers lang naman. Pero I think sa pianist naman, I don't know sa pianist. Pero kasi ako naman, sir, pag malamig din, sir, medyo naninigas yung aking mga daliri, no? Daliri, kaya mahirap makatugtog. Yan, no? Medyo mahirap. Diba dapat kasi kapag tumutugtog kayo, mga mabibilis na passages, no, sir? No? Ayan, anyway, sir, patayin pala muna natin ang ating mga... yes. Hello, yes. Hello sa ating mga viewers. So, dami nag-share. 6 ka agad. Ayan. Salamat po sa mga nag-share at sa mga nag-heart and like. Sa Golden Minds Academy of Binyan, nanonood sila. Hello po. Good evening. Our dear Golden Minds. Yes, oo nga. Okay. So, sir, maganda ulit ang topic natin ngayon, no, sir, no? Tama, opo. So, about choral music, no? And usually, kaya ito yung napili nating technique kasi, topic, no? Usually, ganito nangyayari sa choir, especially sa mga church choir, no? So, we have this choir, no? And then, may nagtuturo. Tama. May choir master tayo. And then, okay naman. Things are getting good. And then bigla nagkaroon ng problema si choir master ng personal niyang buhay. Either siya ay magbabakasyon o kailangan niya ng lumipat ng lugar kung saan siya nakatira. And magpapaalam siya ngayon sa choir. Sasabihin niya, hindi ko na kayo kayang i-handle dahil meron na akong work, sa iba na ako titira. Something like that. No? May mga dahilang ganyan. Yes, opo. Yung problema, pag nangyari yon, ang ating mga choir members or yung ating mga choir singers, wala na sila, no? Parang ang nangyayari is kakanta na lang sila ng a cappella, wala na nagli-lead sa kanila, wala nagtuturo, nawawalan sila ng rehearsal. So, yung topic natin ngayon is ito. Ano ba yung dalawang napakahalagang skills para kapag nawala si choir master, ito yung dalawang skill na dapat meron ka, no? Para mapaltan mo si choir master at mahawakan mo ng maganda yung iyong choir. So, yan yung ating napakagandang topic ngayon, Sir Harmon, no? Yan. Tama. Interesting nga, tama. And syempre si Sir Ray, napakadami na niya na-handle na grupo. Meron siyang church choir, may mga corporate choirs din siya na-handle. So I'm sure very experienced na ang ating ang ating speaker tonight about sa choir handling. Ayan, di ba? Yes, ibang styles, ganyan. Pa lang, sir, 9 years old pa lang ako, nasa choir na ako, sir. Kaya medyo marami tayong i-share ng konti, no, sir? Opo. Ngayon, sir, ilang taon na po kayo? Ayan. I-compute natin eh. Ayun. So, ganun po katagal. Si Sir Ray sa alam mo, may iba lang ako, no, sir, no? Sure po. Habang tumatagal tayo magkasama, sir, no? Pag sa personal pala, mas masarap pa ang kausap, no? Ganun ba? Ano ko lang kahapon kasi tayo, no? Nagkita kami kahapon ni Sir Harmon. May yes, oo nga naman. Sa ating meeting. Mahalagang bagay. Napakasaya ng kwentuhan namin kahapon ni Sir. Yan. Totoo yan. Saka siguro sa ating mga viewers, halimbawa kung meron po tayong viewer na gustong magtanong kung ano man, imbitahan din natin, bigyan natin ng StreamYard link. Parang maganda rin yun kasi pagka yung personal na nakakausap, iba yung vibe, yung energy. Kapag tina-type kasi sa comment section, parang iba yung dating. Kasi syempre walang intonation doon. Parang ano ba yung boses nitong nagsasalita? Galit ba siya? Or ano? Parang gano'n. Oo. Yan. Minsan, sir, mag-invite tayo ng mga musician na gustong pumasok sa ating Tama. Yes po, sure na sure. Masaya yan. Si Ma'am RL bumabate. Hello po, good evening din. Hello. Yan. Okay. So, ano ba tong dalawang, wag na nating patagalin, no, sir, no? Tama, sige po. So, the first one is yung ating choir master na papalit sa atin, no, or yung gustong maging choir master dahil nawalan sila ng choir master, or maybe gusto mong mag-form ng isang choir sa church nyo, ito yung unang skill na dapat mong matutunan. First is, ito tagalogin ko na, dapat marunong kang tumugtog
no? Especially piano, no? Kahit mga chords lang, no? Hindi naman kailangan sobrang galing mo, no? Kasi bakit kailangan matuto kang mag-piano, no? Or matuto kang tumugtog ng piano? It's because ikaw yung tutugtog sa grupo mo, no? So parang hindi sila Tama. So kung marunong kang mag-accompaniment ng simpleng-simpleng mga bagsak-bagsak lang na mga chords, pwede na. Meron na silang accompaniment, no? So hindi na yung sound mo is hindi na magiging or yung sound ng choir mo is hindi na magiging patay, no? Sir, kasi 'di ba pag yung walang accompaniment parang alam mo 'yun, sir, parang medyo patay na patay yung sir. Siguro tama yun, lalo na sa mga liturgical music, parang kailangan din ng something na may mag-accompany doon sa human voices. Kasi normally naman kapag a cappella, normally pa mga concerts yan, yung mga ganyan, mga MADs, mga ganyan. Or ano pa bang mga sikat na na singer, mga San Miguel Master Choral, mga ganyan. Yung tipong kaya nilang mag-a cappella na talagang yung human voice, yun yung ginagamit as accompaniment. Pero sa liturgical music, iba naman yung nangyayari doon. Siyempre, parang i-engage natin yung mga churchgoers na kahit pa paano makakanta din, and so maganda rin na may instrument na kasama. May piano or minsan gitara, ganyan. Yan, para buo yung harmony, kumbaga. Yes, sir, tama 'yun, no? Maidagdag ko lang, tama yung sinabi mo, sir. Gitara is okay din, no? Gitara is yes okay. Po. Yun nga lang, I think sa liturgical music kasi meron din kasi silang mga, I think medyo pinagbabawal na yata ang gitara ngayon. Pero sige, ganun pala, okay. Huwag muna nating anuhin yung mga liturgical music or whatsoever. Basta, the thing is that marunong kang tumugtog ng instrument, no? Yes, tama. And then ma-share ko lang, no, sir, nagsimula ako nung tumugtog sa choir, sir. Parang wala lang, bagsak-bagsak lang, sir. Alam niyo, yung yes, oo nga. C, tapos maya-maya G, ganon. Yun, okay, opo. Tapos, sir, yung parang, di ba sa piano, meron dong parang church organ or something? Yes, oo nga po. Tama. So, no need for you na maging magaling ka sa improvisation kung, halimbawa, organ lang naman yung pipindutin mo dun sa ano. Yes, tama. Tama po, oo nga. Pagod mo lang yung kamay mo. Pwede na. No. Sir, I'm just sharing yung aking simula, no? Pero, yes po. Siyempre, if you can start better, then much better, no? Kumbaga mas maganda. Yan. Tama yun, and ano pa yung isang skill na kailangan nila matutunan, sir? So aside sa kailangan marunong silang tumugtog, ano pa kaya yung kailangan ng mga choir members na makita doon sa kanilang choir master? Yan. So kung marunong na tumugtog, ito naman yung susunod, no? Ito medyo technical part, or hindi naman technical, kumbaga mas malalim, no? Mas malalim. Yan, opo. Kailangan meron tayong kahit papano conducting skills. Yan. Medyo maano na to, no? Medyo, pag sinabi natin conducting skills, medyo dito napapasok yung music theory. So ayan na, no? Ngayon, may singit ko lang, no? Bakit wala yung vocal technique? Bakit daw wala yung vocal technique? Of course, ito, no? Yung choir master, mga minamahal kong mga choir master at saka choir members, ang choir master, hindi naman siguro kailangan tayong sobrang galing kumanta, or sabihin natin na talagang yung boses mo ay superb, no? Hindi naman. Siguro kahit konting vocal technique lang, nasa tono ka, pwede na. Pero what is more important here is yung music theory mo, yung core, yung conducting skill mo, especially kapag magtuturo ka ng mga pyesa na iba-iba yung pasok, sir, no? Tama yun, opo. Oo, so kung iba-iba yung pasok, ayun, nandun na dapat. Tama yung yung pag-conduct. Kumbaga, ayan, tama. Yeah. Para makapasok ng tama yung ating mga choir. Ayan. Yes. So sa conducting, so again, ito nga, dito na papasok yung sinasabi kong music theory. Now, kapag sinabi nating music theory, of course, you must know how to read notes. Kahit note reading lang, pwede na. No? Kahit hindi naman yung sobrang lalim na music theory na marunong ka na mag-areglo, marunong ka nang mag-orchestration. Hindi naman gano'n, no? It's just parang simpleng lang, marunong ka lang magbasa ng notes. Kasi kapag marunong ka magbasa ng notes, the thing is, may ituturo mo ngayon kung ano yung boses ni soprano, kung ano yung boses ni alto, oo nga, tama po. Ni bass. So, yun yung mahalaga dun maituro mo sa kanila yung mga tono nila, no? Especially kung ang hahawakan mong choir is yung choir na sanay talaga sa 4 voices. Oo nga naman, yes. Although may mga choir naman na parang
unison lang sila, so okay lang yon, walang problema. Pero what if kung ang iniwan ni choir master sa'yo is nasasanay silang kumanta ng 4 voices? Oo nga naman. Ayan. So it's very essential na marunong kang magbasa ng notes. So yan ang mahalaga dyan. So marunong kang tumugtog, and then choral conducting, marunong ka ng conducting, and again, doon sa conducting, doon nakapaloob yung tinatawag natin na music theory. Yan. So ito sir, itong dalawa lang na to sir, ano na? Kumbaga goods na. Ayan, o. Mahahandle na yung choir. Yes, and sir, di ba sir, ikaw bilang nagtuturo ng music, no? Itong mga bagay na to, sir, hindi naman masyadong malalim, di ba sir, no? Tama naman po yun. Halimbawa, yung pagbasa ng mga nota, meron namang mga piyesa na halimbawa pinili natin for beginner choir. Halimbawa, meron tayong choir na talagang ngayon na sila kumakanta. Example, Glee choir. Yung mga nag-aaral sa school na gustong kumanta, parang ganyan. So, bibigyan natin ng mga simpleng piyesa. Pero ang maganda kasi kapag nagbabasa tayo ng sheet music, kumbaga may agreement. Meron kasing mga songs na pag hindi nakasulat, nagkakaroon ng variation. Example, yung version ng nanay nila, baka iba doon sa version na tinuro doon sa school. So, para uniform, ayan, merong agreement. Nandito yung nakasulat na piyesa para lahat nga naman, as a group, as ensemble, pare-pareho kayo nung kakantahin. Parang ganun. Walang variation. So, yun yung isang kumbaga advantage kapag meron tayong binabasa na sheet music. Ayun, ganun. Alam mo, sir, ma-share ko lang, no? Kasi nung panahon namin, marunong magbasa ng notes, no? And then, ang nangyayari, yung mga voicing, alam mo sir, yung mga pulot-pulot lang. Okay, oo. Narinig mo na ganun yung ginawa nung isang choir, gagayahin mo. Ngayon, meron ding isa doon sa co-member namin, meron din siya na pulot, no, na okay. Ngayon, pagkanta namin, so, syempre, iba-iba na, oh. Ayun lang. And then, nung magkaiba-iba na, ano ba talaga gagawin natin? Ano ba talaga? Yun na nga. So tama po yung sinasabi ni Sir Harmon, napakaganda kapag may piyesa tayo, no? Para isa lang yung sinusunod talaga, no? So, yan yung maganda sa piyesa. So, kung maganda na meron tayong piyesa, dapat marunong tayong magbasa ng note, no? At naiintindihan natin kung ano yung nangyayari dun sa piyesa. Yan, okay. And then, another thing, no, sir, may share ko lang, no, sir. Kasi ako, sir, nung nagsisimula ako magbasa ng notes, no, sir, talagang sobrang bagal, sir. By the way, sir, no, pumasok ako sa conservatory, zero talaga ako, zero knowledge. Hindi ko alam, sir. Ikaw ba, sir, zero ka din or medyo nakakatugtog ka na rin or... Paunti-unti po, ayun, kasi keyboard ako dati, yung chords lang, tapos yung may melody. Pero syempre yung lalim, kumbaga, sa college ko na lang din natutunan naman yung mga theory, yung mga ganyan, sa college na. Yan, yeah. So, ako kasi, sir, no, ito tip ko lang, no, kasi yung iba kasi naiinip, sir, eh. Ayaw nilang magbasa, no, tapos gusto nila mabilis nilang matugtog agad yung nota ng, halimbawa, yung tono ng soprano, ng alto, gusto ko agad nila matutunan siya agad. Ito lang, no, tip ko lang, no, everyday, no, kahit siguro mga 15 minutes, 30 minutes, magbasa lang kayo ng kahit anong piece. No? Basahin nyo lang, kahit mabagal, okay lang yon. Pero, you know what, one day, no, kapag lagi nyong ginagawa yon, lagi kayong basa ng basa, magigising na lang kayo isang araw, bilis ko na pala magbasa. Correct, tama yun. Ewan ko, yun ang karanasan ko, sir, kasi nung nabagal ko talaga. And then, nung lagi ko siyang ginagawa, sabi ko, bilis ko na pala magbasa. Nababasa ko. Ayun, yun. So, magandang training din yon para sa sight reading, no, sir, no? So, very, very important yon, yung skill na yon. So, kung kayo ay nakikinig ngayon and nag-aaral kayo magbasa ng notes, no? Araw-arawin nyo lang yung pagbabasa. And, bibilis din kayo talaga. Tama po yan. Lalo na ngayon, ang dami naman ng apps na pwede nilang i-download. Actually, libre pa nga yung iba, parang music apps, parang ganyan. For beginners, for intermediate. Tapos minsan may mga flashcard doon. Parang everyday may random na note na kailangan yung basahin. Meron nga games. Parang kailangan tumaas yung level nyo. So in short, naaaliw kayo. Pero at the same time, kumbaga nai-improve yung skill.
Kaya kumbaga marami na tayong pwedeng gawin, lalo na sa panahon ngayon. Ayan. Okay. So yan yung ating tip para sa pagbabasa ng notes, no? Tama, tama. Ngayon naman, sir, balikan naman natin, sir, yung ating pagtugtog, no? Yung ating playing, no? Sir, baka may maibibigay kang tips sa ating mga nagsisimula pa lang tumugtog na halimbawa ang alam lang nila is C chord, G chord, E minor, A minor. Paano po ba tayo mas mag-i-improve sa ating pagtugtog, at doon naman sa mga hindi pa talaga natugtog, ano po yung advice na maibibigay nyo, Sir Harmon? Tama, maganda nga po yan. Pero bago ko sagutin yan, basahin natin yung comment ni Sir R.D. Santos. Ayan, sabi niya, ayaw nila magbasa. Gusto nila kantahan na agad. Oo nga, may mga ganun. No? Gusto sabak agad, kanta agad, ganyan. Wala nang basa-basa. Kaya gulo-gulo minsan yung nangyayari. Kanya-kanya ng ng tono. Ayun. Oo. Pero alam mo, sir, no, isa sa mga, ito sa piano na lang, sir, no, ang nakakainis minsan sa mga estudyante minsan, no, sir, yung bang tinetenga minsan. Sir, yung ayaw nilang magbasa. Naka-encounter ka ng estudyanteng ganun, sir, yung hindi nagbabasa, tinetenga. Halimbawa, yung alam niya na yung tono, tapos tinetenga niya. Tingnan nila, opo. Ako dun sa estudyanteng ganun. Pero, I think they need to read talaga rather than, tenga-tenga, no? Opo. Or siguro pwede rin balance kasi syempre kaya naman tayo naging musikero, kaya naman tayo naging musician kasi gusto nating makinig. Kumbaga nandun yung passion sa listening. And siguro malaki din namang bagay yung natutulong ng listening. For example, yung mga beginners pa lang na kumbaga ngayon pa lang na-inspire tumugtog or kumanta, talagang kumbaga wala pa naman silang teacher pa agad. So ang pinaka-teacher nila or pinaka-guide nila ay yung mga music na pinapakinggan nila. So normally pag nakikinig tayo, nandun yung feel, kasi lalo na yung meter, yun yung napakahirap ituro eh. Yung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yung mismong metro or yung pulso, siya yung medyo abstract eh. Hindi yun yung parang kumbaga objective na pwede nating ituro, or alam mo yun, meron tayong parang concrete na materials na pwedeng gamitin para ma-explain. Yun yung parang internally nararamdaman nila yung pulso eh. So I guess singing man yan or sa pagtugtog, pareho lang. And mga-achieve nila yun kapag nakikinig sila. So I guess yun naman din po yung isang importance na nakikinig sila. Huwag ka lang sobra, no? Kung halimbawa may piyesa naman na tapos pinakinggan na lang, parang hindi na binasa. Huwag naman sobra. Pero yun yung importance ng listening activity, kumbaga. Yes. Actually, halimbawa, sige sir, go sir, po. maganda yung sinasabi mo, no? Yung parang balance siya, no? So parang magaling magbasa and then magaling makinig, no? So magaling mag-widow, magaling din sa note reading. Parang gano'n, no, sir? Tama ba ako, sir? Tama, parang gano'n. And usually naman yung mga musicians, parang later, parang eventually, parang nagiging nag-merge na rin naman yung skill na yun. So habang nagbabasa sila ng nota, somehow tumatalas yung tenga nila kasi na-identify nila yung particular sound. For example, chords. Parang pag nag-aral sila ng chords, pagdating nila doon sa mga sevenths, yung tenga nila, nafi-figure out kaagad yung, tunog major 7 ito or tunog dominant 7 ito. Pero mas madali kasi alam nila yung terminology. Kumbaga doon sa pyesa, nakalagay na, dominant 7 ito or major 7, na kumbaga mas madali nga nilang ma-identify yung sound. Parang gano'n. Yeah. Anyway, so sir, balik tayo sa tanong natin. Okay. Pala yung inyo, by the way, si Sir Harmon ay isa sa mga magagaling na akampanista namin yan, si Sir Harmon. And that's why gusto kong itanong sa kanya na ano po ba yung inyong ma-advise sa mga students or sa mga gustong matutong tumugtog sa kanilang mga church choir, or maybe marunong na silang tumugtog, ano pa ba yung pwede nilang gawin para mas mag-improve yung kanilang way ng pagtugtog, sir? Ayan, tama. And yun nga, sabi ko nga po, malaking bagay kasi nagagawa ng listening. So, pwede nilang pakinggan yung song hanggang ma-master ng tenga nila. Tapos, kailangan kasi nilang, kumbaga, pakinggan din yung inner ear habang tumutugtog sila. Either may nakaharap na piyesa or chord tabs o kung ano man. Tapos, yung inner ear nila, yun yung magdidikta nung yung tempo or yung mismong progression or yung phrasing, kumbaga. Kaya, for me, yung pinaka-advice ko po talaga, kumbaga, active listening. Kung may ganun term man. So, may kinig sila, pero nag-a-analyze sila habang nakikinig. Gaano kabilis, gaano kahina, gaano kalakas.
Yun, kasi eventually naman yung mga technicalities, makukuha rin naman nila yun eh. Hanggat, ano mo yun, parang kada practice, kada tugtog, makukuha nila yung skill na yun. Kaya, ayun, yun yung aking advice po sa mga beginner na gustong makatugtog, mga ganyan. Listening talaga. Ayan. So sir, napakahalaga niya, no, sir. Ako lagi ko sinasabi sa mga student ko, sir, a good singer is a good listener, no? So, Ayan, oo nga. napakahalaga. So siguro sa mga pianist natin, a good pianist also is a good listener, no? Yan. So, Tama. parang mas maging maganda yung ating pagiging musician. So we need to listen. Sir, may apply din natin yan sa buhay natin, sir, di ba? Ayan So, na ulit. Ayan, life coaching ulit. sir, magaling tayong makinig, di ba, sir, no? Rather than tayo yung salita ng salita, di ba, sir? Ayan, oo nga. Make sense ba yun? May sense naman. Ayan. And speaking of, speaking of pagiging, kumbaga, sensitive sa mga, sa ibang tao, ganoon din siguro ang trabaho ng akampanista. Kumbaga, hindi naman dapat malakas lagi yung tugtog. Parang ganyan. Kailangan sensitive tayo na halimbawa, intro, okay, pwedeng malakas, pero kapag kakanta na yung singers, tone down tayo ng konti. Ayan. Kumbaga, subdued ng konti yung tugtog natin. So, parang mangyari, ma-emphasize naman yung kanta ng singer or yung tugtog ng soloist. Ayan. So, yung accompanist medyo subdued siya kapag may someone na tumutugtog or kumakanta ng line. Pero again, kung intro naman yun or is instrumental, di sige, go ahead. Pwede nyo lakasan. Pero yun nga, maging sensitive din tayo sa parts ng mga soloist or ng mismong singers. Ayan. How about, sir, doon naman sa gusto pang mag-improve? So, halimbawa, marunong na siyang tumugtog, no, sir? So, paano pa kaya yung skill natin para tayo ay, kumbaga, mas lalong mag-improve yung ating pagtugtog, sir? Tama yan. Siguro isang magandang tip. Hindi naman siya yung talagang absolute na dapat na gawin na. Pero tip lang. So kung nararamdaman mo na yung skill mo ay halimbawa nandito. So wag ka na muna mag-practice ng mga songs sa puro ganun lang din yung level. Minsan challenge din natin yung sarili natin. Pili ka ng mga songs na mas mataas. Yung mataas na level ng song na yun, hindi mo naman kailangan tugtugin ng perfect. Kahit tugtugin mo lang yung few bars doon or yung i-intro lang or kung ano man. Kasi habang tinutugtog mo yung advanced piece na yun, may something na nakukuha ka doon, may natututunan ka. At yung natututunan mo na yun, unti-unti, nagpapa-improve doon sa skill mo as musician. So, ayun, I guess yun yung isang magandang tip din sa ating mga gusto mag-improve pa sa kanilang pagtugtog. Try nyo yung something na mas mahirap. Ganyan. Yeah. Sir, question lang, no? Okay na ba sa mga beginner na halimbawa kasi chord no? Halimbawa chord ang pinag-aaralan, sir, no? So kasi syempre ang ituturo diyan, okay, C major, E minor, A minor, ganyan. Advisable na ba sa ating mga beginners na pag nakakita sila sa piyesa ng halimbawa mga 7 chords, C major 7 or C9 or halimbawa E minor 6, advisable na po ba na gawin nila kaagad 'yon? Halimbawa na-encounter nila, advisable na bang ituro yon at gawin nila, sir? Okay. Maganda yan. Interesting yan. So, dito naman, sir, siguro depende ito sa sa kumbaga age or role ng ating musician. So, ang tingin ko dyan, kapag halimbawa, adult naman na yung musician, tapos nag-handle na siya ng choir, maganda na yun na umpisa pa lang, aralin na niya kaagad yung mga ganun. For example, yung mga extensions like 9s or 7s. So that way, natitrain yung tenga niya na makarinig ng ganong klaseng sound. Pati hinahandle niyang choir, trained din na makarinig ng, dissonances in a way. Kasi pagka halimbawa hindi naman na-train, nasanay masyado sa triad, baka konting lang ng 7th or 9th, parang maninibago sila. Ano yung sound na yun? So maganda ma-introduce na kaagad sa sa early stage. However, kung halimbawa ang tinutukoy naman natin ay yung mga sobrang beginner like kids na gusto lang makatugtog, syempre depende din sa structure ng daliri naman nila. Either sa keyboard or sa guitar, kasi baka naman hindi pa naman talaga abot ng daliri. So, kumbaga, hindi nila matutugtog yung mga 7s or 9s. Ayun, yun naman sa aspetong yun. Pero kung adult naman na yung musician at nag-handle siya ng choir, maganda yun, i-add yun na kaagad. Aralin yun na kaagad yung mga extensions. Ayan. Yes. Yan, napakaganda. So, para sa mga tumutugtog, no, na gusto nyo pang mag-improve, napakaganda po na sinabi ni Sir Harmon. So, if your level is here, so maghanap pa po tayo ng mga pyesa na medyo yung level mas mataas pa doon dito sa level na yon.
para mas mag-improve pa tayo, no? And then para naman po sa ating mga beginner, no? At gusto nyong kumbaga matutunan nyo na dapat kaagad. Kung adult kayo, dapat medyo matutunan nyo na agad yung mga 6, 7, no? And para masanay ang inyong mga tenga, no? Sa kumbaga sa pagtugtog nyo at ganun din yung choir na hina-handle nyo. So that is good. Tama po yung no, Sir Harmon. Tas sir, ito naman interesting na question ako. Kasi syempre sa mga singers, normally pag solo singer, syempre kinakanta natin yung melody. Syempre kung ano yung tono, kung ano yung bidang, kung ano yung lead part, yun yung kakantahin ng singer. So paano po kayo nagtetry ng halimbawa beginner choir na kumanta naman ng harmony? Kasi syempre pag ganun, minsan nakokopy natin yung tono nung kalapit natin eh. So halimbawa, yung isang singer, beginner lang siya na alto. Paano kaya siya magiging stable dun sa sarili niyang tono na hindi siya maapektuhan ng melody? Usually kung nag-iisang tao lang naman siya, halimbawa kung yung choir nyo stable naman, no, stable naman siya, nakakapag SATB na, tapos meron lang kayong isang member na gano'n, no? So mas maganda is tatabi nyo talaga siya dun sa mga kasama niya. So that is very, very important, no? And then, kung alam nyo talaga yung weakness niya, na yun, nasasama siya sa ibang boses, ang pinakamagandang gawin nyo dyan is, minsan, ako sir, ginagawa ko talaga to sa choir, yung exam. May exam talaga kami. Nice. Na boses, talaga, ikaw lang. Kung kumbaga, isa sa soprano, isa sa alto, isa sa tenor, isa sa bass, isa lang. Ngayon, ang mangyayari, sabay-sabay mo silang pakakantahin. Tapos, doon mahahasa ngayon yung singer na yon na wala siyang aasahan. So, tama. Yung sarili ko lang ang aasahan ko. So, ang mangyayari, mas gagaling siya. Mas tatalas yung tenga niya, mas magiging, kumbaga, mas mamememorize niya yung tono niya. No? Masasanay siya. By the way, sir, no, idagdag ko lang, itong skill na to, yung skill na yan na magaling kang mag-harmonize, mahirap ding i-develop, sir, mahirap din siyang i-develop. So, it takes time din para, merong mga magagaling na singers, sir, ang galing nilang kumapit. Yung halimbawa, ayan yung singer, no? Ayan yung kapartner nilang, halimbawa, tenor ako and then may kapartner akong soprano. Ang galing nilang kumanta. Pag kanta nila, kumakapit agad dumidikit agad yung. So, may mga ganong singers. So, gagaling nila talaga. So, if you want to train that way, I mean, kung meron lang naman yung isang tao na yun na nahihirapan, you can do exam. No, you can do exam. And part of it is, kung gusto niyo talaga na masanay siya, di soprano, alto muna, 2 boses lang. Sila yung pag-examine nyo, 2 lang muna sila. Tapos pag medyo alam nyo nakukuha niya na 2 boses lang, o di samahan nyo ng tenor. Tapos pag nakukuha nyo samahan nyo ng bass. So, pwede, paunti-unti. Tama yun. So sa ganung paraan, natututo siya at lalong gumagaling yung singer. Nice. Ang ganda po nun, sir. By the way, sir, so syempre, dahil ni-discuss natin itong mga roles na ginagawa ng conductor, ano kayang personality ng conductor yung, kumbaga, ideal para sa choir? Syempre, hindi naman pwede dito yung mainisin na conductor. Yung tipong isang explain lang niya, gusto makuha na niya kaagad. Di ba? So, kailangan matyaga ba yung conductor? Or ano kayang personality yung dapat meron siya para mag-handle ng choir? Actually, dapat talaga ang isang conductor formula nga, dapat mahaba yung pasensya niya talaga. Kasi, syempre, humahawa ka ng tao. Medyo, the thing is that, hindi mo sila expect na makuha nila kaagad Tapos, maraming pasaway dyan, no? Maraming pasaway dyan. Pupunta sa practice, hindi alam ang tono. Pupunta sa practice, late. No? Yes, oo nga. So, doon parang mag-iinit na yung ulo mo no? Kasi, ano ba to? Pupunta, di ba? Ganon, something like that. So, kailangan mahaba yung pasensya mo. Tapos, yung conductor kasi, conductor is a teacher. Teacher din siya. So, kailangan, when to be a teacher or when to be a conductor, when friend na tayo, friend naman tayo. So, you must know when na isosot mo yung hat na tinatawag nila, no? So, that is very, very important. And then, another thing is that a conductor must be really knowledgeable. Knowledgeable talaga. So, hindi pwedeng basta ilagay na lang dyan yung conductor and then, kumumpas ka dyan, no? Na parang,
Hindi naman naiintindihan. Ayun Kung ano, nga, oh. may ganun, sir, eh, no? May ganun, sir. Yung parang gumagalaw lang ang kamay and then, yun, conductor na siya. Oo nga. Yeah. So for me, sir, dapat matyaga talaga. Matyaga, masipag, no? And hardworking. Nice yun. By the way, sir, speaking of experience sa pag-handle ng choir, ano po yung pinakamahirap na experience nyo na, alam mo yun, nadaanan nyo, na naranasan nyo before, at paano nyo ni-resolve? Ang galing, no? Parang job interview. Ako, pinakamahirap talagang turuan sa lahat, children's choir. Children's choir. Adult choir. Mm-hmm. And yung mga company choir. Mahirap turuan. Kasi yung company choir naman, number 1 yun kasi hindi talaga sila mga singers. No? So, oo nga, no? halimbawa, ayun si manager nila, oy, sali ka. Eh di syempre, manager yung nagsasabi, no, na sumali ka. So, sige sir, sasali na ako. Opo. So kahit sintonado, sige, sasali siya. Oo nga. Sabi ng boss niya. So, sa mga ganong pagkakataon, number 1 is, kapag nakita nyo na yung materials nyo, no, when I say materials, yung mga singers nyo, is medyo may kahinaan sila, make it sure na yung areglo ng pyesa natin is very easy, no? Tapos kung so easy siya, and at the same time kung mababawasan niyo yung boses, mas maganda. Halimbawa, kung talagang sobrang hirap sila sa 4 voices, gawin niyo na lang 2 voices. Tapos pwede naman. Gawin niyo yung chorus lang yung 2 voices, no? Tapos yung stanza, unison na lang. Yung 'di ba? Minsan ganoon eh. So tama po. Depende. No? Kasi why? Una sa lahat, ikaw mahihirapan as a conductor. No? Nasa iyo lahat ng CC, no? Nasa iyo lahat yung kumbaga sa iyo lahat magma-manifest yun eh. And then number 2, sila din. Mahihirapan sila. Hirap ka na, hirap din sila. So, as much as possible, you find ways kung paano mapapadali yung pyesa, kung paano mapapadali yung practice. So, that is very, very important. No? Kumbaga, diskarte ba? Yan. So, yun. Ganun lang. Tama. Para everybody happy. Parang gano'n. Oo. Ang isa pa sa mahirap, no, sir, yung mga, halimbawa yung mga last minute practice or last minute, kumbaga, kailangan ng kantahin. Halimbawa, kailangan ng kantahin. Oo nga. Ang ginagawa ko diyang kalimitan, sige, itong part na to, solo na lang. Solo. Tapos yung ibang parts, halimbawa chorus, okay, sabay-sabay kayo. Yan. In that way, naging mas madali. Especially kung, ayan na, kumbaga rush na, no? Ayan na, kailangan natin kantahin. So, yan yung mga solution ko dati, no? Sa mga choir. Kapag medyo mahirap. Tama, nice. Ayun, sir. So, anyway, may final words of wisdom para sa ating mga aspiring choir masters. Ayan. Yan. Okay, so, choir members, I believe na dapat bilang isang choir member or singer, dapat nag-aaral din kayo, no? So, it's not only the choir master or choir conductor yung nag-aaral. Dapat yung choir members nag-aaral din kayo. Why? Because hindi nyo naman laging kasama yung si choir master. Hindi nyo laging kasama si conductor. Now, in the event na something happens na kailangan someone ay pumalit kay choir master, nandyan kayo kasi nag-aaral kayo. Naiintindihan yung nangyayari. And what are the 2 things or what are the 2 essential things na kailangan yung malaman? So number 1 is, again, kailangan medyo kahit paano marunong kayong tumugtog para mapatugtugan nyo yung inyong choir. And then number 2, kailangan kahit paano magaling kayong mag-conduct or marunong kayong mag-conduct. And dyan napapasok yung ating music theory. So, those things will help you. No, will help you to teach your choir or your group. No, so that is very, very important. Yan. Okay, so sir, bago tayo magwakas, sir, sa tingin ko meron lang tayong konting announcement lang, no? Sure, ako naman, sir. Go po. So dahil ito na nga puro choir things or choir topic itong pinag-usapan natin. So, kami ni Sir Harmon po ay magkakaroon ng seminar, no? Seminar para sa mga choir masters at choir members, no? At ano ang ating topic? Ito po ang ating topic, no? So, first is the first lesson will be conducting, and then the second session or the second lesson will be
art of accompaniment. Yan. So dito po sa seminar na to, no, ako po yung magtuturo ng oral conducting. So tuturuan ko po kayo kung paano mag-conduct. Tuturuan ko po kayo kung paano yung inyong mga choir ay mapapasunod nyo sa kumpas ng inyong mga kamay. Yan. Yan, yes. So yan po ang choral conducting, no? And then yung ating session naman is para naman po sa mga choir members or choir master na gusto pang matuto na tumugtog or mag-improve pa sa kanilang pagtugtog. At yan po ay ituturo naman ng walang iba kundi itong ating one of the best, Sir Harmon Arceo, no? So, ito po ay magaganap this coming August. Yes, 13. August. Yes, katapusan. Saturday po yan. Saturday from 9 a.m. to 4 p.m. Yan. So sa morning po, we will have the conducting session with me. So siguro 9 to 12 yan. And then, with Sir Harmon naman, para sa Art of Accompaniment, will be 1 to 3 p.m. And then, from 3 to 4 p.m., siguro dyan naman po yung mga question nyo, no? Yung mga question nyo. Tama. Kumbaga i-open sa amin. Baka matulungan namin kayo kung paano nyo po i-improve ang inyong mga skills. Yan. So, yan po yung mangyayari sa August 30, 2025. Saturday po yan. At yan po ay mangyayari sa Binyan, Laguna. So, we will announce that sa aming page kung yung complete address, no? Doon sa Binyan, Laguna. And, kung malapit po kayo dito sa Binyan, Laguna, kung taga San Pedro kayo, kung taga Santa Rosa, kung taga Alabang kayo, yan, napakalapit nyo lang po. You can join us. And, I promise that you will learn a lot, no? Especially sa mga beginner, no? Especially po sa mga beginner na gusto niyo pong mag-improve. Marami po kaming i-share sa inyo ni Sir Harmon dito sa seminar na ito, no? Yan. Yes, yan. Very exciting. By the way, batiin lang po natin si Ma'am Nels. Ayan. Bumabati siya. Hello po. Good evening. Nanood siya. Hello, Ma'am Nels. The principal of Golden Mine. Yes, syempre. And another announcement natin, sir, medyo mababago na yung schedule ng ating live every week. So, we will announce that also in our page kung ano po yung araw at ano pong oras. Yan. Tama. Yes. Yan. So, yan lang. At tabayanan nyo rin po, baka magkaroon kami ng mga bagong guest sa ating live. Very interesting yan. Ano kaya mga magaganap ngayong August? Or July pala, rather. Ayan. May naiisip ka na ba, sir? Na i-guest na wala pa. Malalaman natin. Surprise. Ayan. Surprise. Ayan. Okay. So, yes, sir. Yes, maraming salamat po sa ating mga viewers, sa mga nag-share, ayan, sa mga nag-comments. Thank you guys. Kita-kita po ulit tayo next live stream. Ayan, dito lang po sa ating page. So, yun na lang muna for today. Have a great week, everyone. Bye.